Sa modernong panahon, may modernong paraan. Bago ka magreklamo sa hirap ng farming, tanungin mo muna, may paraan ba? Tech plus farming, ito ang future. Welcome sa Hack the Bukid. Ako si Juancho at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang video na ito sa mga pakabagong farmer. At syempre, yung mga existing na. Oops, teka, hindi ako eksperto, hindi rin ako certified pro. But everything that I share here is based on my research, experience, at syempre, itong notes ko. So tara, hack natin to. Hack the Bukid. Hack the Bukid. Hack the Bukid. Hack the Bukid. Upgrade ways. Upgrade yourself. Aminin mo, minsan iniisip mo, baboy lang naman yan. Kahit ano, pwede. Pero kaibigan, kung yan din ang iniisip ng kapitbahay mong nagkalugi, wag mo nang gayahin pa. Hindi lahat ng baboy pantay-pantay. May pang-inahin, pang-patay, at pang-abroad ang lahi. Gusto mo bang maging breeder? O goal mo ay mabilis ang kita sa grow-out? Or maybe export quality pork? Yan ang sasagutin natin ngayon, ang tamang lahi para sa tamang trabaho. Ang breed ay lahi, parang pure blood sa Harry Potter. Crossbreed ay halo, landrace plus large white pang F1 sow. Line naman ay mas specific, for example, PIC Camborough or TN70, mga gawa ng genetics companies. May maternal line para sa mga super nanay na baboy at terminal line para sa pangkatay na makunat ang muscles. Alam mo ba, ayon sa isang PubMed study by U1 2019, ang TN70 sow ay kayang magbigay ng 30 piglets per year, healthy at uniform pa. Hindi yan tsamba, genetics yan. Selection and science, baby. Wow! Kapag match ang breed sa goal mo, ayan na ang magic. Faster growth, better feed conversion, higher market price, healthy breeders. Ang ending, di ka na laging stressed pag may sakit si baboy dahil resistant na siya. Arigatou gozaimashita. Si Mang Tonyo gumamit dati ng kung anong meron piglets. Laging maliit, laging may sakit. Ngayon, gamit niya F1 sow plus Duroc boar equals boom! 90 kilos in 100 days, swak sa market day. Gamitin mo ang pipe train pang breeder? Good luck! Maselan yan. Di pang liter. O kaya, native pig sa commercial grow-out? Ang bagal. Iba-iba ng gamit. Huwag mong paghaluin basta-basta. Landrace, magaling manganak pero medyo fragile. Duroc, matulin tumaba pero medyo pasaway. Pie train, super lean pero di pang breeder. Native, matibay pero mabagal. Piliin mo, depende sa budget, goal at farm style mo. Dati, akala ko pork is pork. Yun, pork, pero mali pala. Genetic selection is everything. Kailangan, align ang lahi ng baboy sa goal mo. Pang leader, pang patay, pang lifestyle. Iba-iba sila. Huwag puro TikTok advice, mag-research din. May maternal versus terminal breeds. May crossbreed, purebred, synthetic lines. Piliin ang lahi based sa gene, goals, genetics, at gastos. Use science, not chismis. Kung gusto mong sustainable, profitable, at healthy piggery, simulan mo sa tamang lahi. So ayun na nga, minsan ang sagot sa problema mo hindi gamot, kundi lahi ng baboy na akma sa sistema mo. Kung gusto mong mas maraming ganito, science plus kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Hack the Bukid. It's time to upgrade. Hack the Bukid. Hack the Bukid. Hack the Bukid. Hack the Bukid. Upgrade ways. Upgrade yourself.